Hi guys, I'm CJ again, your accountant. So today I will be discussing yung how to file the 2551 cube using EBIR forms offline. Then ang sales is naka-accrual na. Yung dati kasi, 'di ba, cash based tayo ng first quarter. So this is yung nag-registered before April 1, 2024 or yung mga nag-cash basis nung first quarter. So, kailangan natin mag-transition ng sales from cash basis to accrual kasi nga sabi nung sa batas. So, disclaimer, not your absolute computation again. May mga mistakes po tayo. So, this video was created in July 2024. Any BIR regulation issued after this date may affect the computation. So, this 2551Q only, not included yung other forms. Then, for seller, registered again before April 1, 2024 kasi mga naka-cash basis yung mga yon. So, for those who choose graduated tax rate, kasi may mga 8% tax rate, then hindi ko pa siya i-discuss. So, ang nag-choose lang na ito is yung graduated tax rate. So, again, this is the form. Kapag meron kang ganito, ibig sabihin, kailangan mo magpasa ng 2551Q every quarterly or every 25 within, ang due date niya is within 25 days. So, ayan, pag may 2551Q ka, kailangan mo to. So, alam niyo na naman yan kasi na-discuss na yan last time and nakapagpasa na kayo. So, first quarter natin, which is the January, February, March, ang due date is yung April 25. So, April, May, June, ang due date is malapit na, July 25. This July 25, kaya dinidiscuss natin to. So, third quarter, July, August, September. Then, fourth quarter is October, November, December. So, medyo may alam na yung mga before nag-register ng before April 1 kasi nga panigurado nakapag-file na kayo ng 2551Q. So, reminder lang ulit na July 25 yung for our second quarter. So, ang ano nyo nung April 25 is yung first quarter. So, again, bakit nga ba tayo nagta-transition? Kasi nga, ang sabi, gross sales should adopt the accrual basis. So, may nagtanong sa comment section kung mag-tutorial pa ako ng cash basis. I think hindi na kasi nakalagay dito is accrual basis para hindi tayo malito. Tsaka kasi dito, revenue regulation. Ibig sabihin ito yung susundin natin mula nung dapat nung date na ito. Kaso, medyo late na nga ito na-release, mga April 17 na ata or ano. So, late ito na-release. So, late din na ano, yung iba nakapagpasa na ng cash basis. So, sabi dyan, kailangan mag-issue is yung may sale ng transfer of merchandise or services. So, pag transfer, mag-issue ka ng invoices. Pag nag-issue ka ng ayan o, dyan, mag-issue ka daw ng invoices kapag nakapag-transfer ng goods. So, kapag nag-issue ng invoice, may sales na dapat na i-recognize. So, therefore, recognize sale upon ship out or transfer of merchandise. So, ulit-ulit ko sinasabi to kasi yung iba, hindi pa rin na ano, or hindi pa nila napapanood yung mga previous video ko. So, first quarter natin, we reported at cash basis, 'di ba? Kasi nga yung pang-income report natin, yung income report nag-report lang siya ng cash basis. So, the whole year should be accrual, sabi dun sa batas kanina. So, therefore, we should adjust our sales for second quarter based on accrual. So,
So, ito siya, no? Ito yung order all summary. So, ang haba-haba niyan, hanggang dulo yan. So, ito lang yung nakuha ko kasi maliit lang to. So, ayan, may mga order completed dyan yung kukunin mo. Then, isa-summarize mo siya. Depende sa gusto mo, order ID, original price. Pero, ito yung mahalaga kasi ito yung product subtotal natin. So, ito yung for May, ganyan. So, i-remove natin yung product subtotal amount of the returned products. So, ito, may nakalagay dito sa akin na canceled automatically by Shopee seller. So, tinanggal ko yung amount niya dito. So, wala na siyang amount dyan kasi hindi ko naman siya sales. So, tinanggal ko yung dyan. Wala na product subtotal dyan. Kaya kapag tinotal ko yung product subtotal hanggang dulo, dapat hindi nakasama yung mga return. So, ganyan. So, ang sample natin is March 15 ang registration na. So, ayan. So, itototal natin yung March 15 to 31 na sales ng product subtotal ng mga na-ship out. Yan. At the ship out date. Yan. Tapos, April 30. Tapos, ito tag-iisang buwan na siya. Yan. Nandun lang naman yan sa order all summary. So, kung may discount kayo, ililess nyo yan. Yung mga seller voucher, seller bundle discount, ililess nyo yan. So, kunyari meron dyan na 30 pesos. Tapos, 3 pesos dito. So, kunyari lang magiging 5.1 na lang. Kasi minus yung 33 pesos. Kasi yun yung discount, tsaka voucher. Ganyan. So, kung sakaling may discount, ililess para makuha natin yung net sales. Again, dito nawala na yung ano na natin dyan, yung returns kasi hindi na natin sinama sa equation. Then, ganyan siya. So, pag tinotal natin yung net sales, magiging ito, 33,000. So, ililess natin yung na-report natin nung March kasi ito yung first quarter. Pero kung meron ka pa dyang February, January, ito-total mo rin yung tatlo, tapos, hindi na pala total, sorry. Ilalagay mo din yan yung tatlo, kunyari may 4,000 ka dyan, may 5,000 ka dyan for January. Total din yan para pumasok ka sa total mo for the 6 months. Ito yung total, 6 months mong total. So, yung 3 months or yung first quarter natin, kunyari, ito. Yun yung na-report mo sa 2551Q mo nung first quarter. So, ayan. So, ang i-report mo na lang na sales for the second quarter is the 29,031 para combined lahat na combined na sa isang sales yung magiging accrual ka na for the whole year. Yan siya. Parang ganyan lang siya. So, itong first quarter is yung, ano nga natin, no? Cash basis tayo for the first quarter. So, magiging accrual na siya dapat. Itong 33,000 is accrual. Yan siya. So, ayun lang. Total mo lang siya, tapos i-minus mo yung reported in the first quarter. Okay? So, total ng ulitin total ng all months less yung na-report ng first quarter. Kasi mali ko na naman. Okay? So, ayan. So, ang dito sa sample ko is 29,031. So, hindi ko na ituturo yung kung paano mag-download, paano lagay dun sa 2551Q na actual kasi may experience na kayo kasi nga dapat nakapag-file na kayo ng first quarter. So, ganyan, no? So, 2551Q natin, again, ayan, December. Tapos, second quarter dapat. Tapos, dapat no to kasi hindi ka naman amended return. Tapos, yan, sa item 13, kasi yung ibang item dyan, automatically naman yan. So, graduated. Kasi nga graduated yung topic natin ngayon. So, ayan. So, ito yung kanina natin. Ito yung mula registration date up to June 30. So,
33,000 minus na report nung first quarter is 29. Yan na siya. 29,031, ilalagay mo lang dyan. 29,031. Ang pipiliin mo is PT010 kasi other, tayo na hindi VAT. So, yan. 870 yung kailangan mong bayaran kung sakali or meron pang kung magkano yung actual nyo. So, mabayaran mo lang, ano mo lang siya, validate, then, submit final copy. Yun na. Tapos, yun na, makaka-receive na kayo ng email from BIR. Tapos, pwede mo siyang bayaran through e-payment channels. Yan. Alam nyo naman yan. Kasi kung nagpasa na kayo ng first quarter, nakapagbayad na rin kayo kasi hindi naman pwedeng wala kasi graduated kayo. So, ayan. Alam nyo na yun. So, reminder lang tayo, no, 2551Q, pay on or before tayo July 25 to avoid tayo sa penalties. Okay? So, yun lang. Yun lang, mabilis lang kasi alam niyo na naman nung first quarter kung paano mag-report ng 2551Q, paano mag-submit, paano mag-ano. So, very quick lang. So, thank you. Kung natulungan po ako sa inyo, please like and share and subscribe. Please watch the ads kung meron man. Salamat po. And our YouTube channel is Atlas F Travel. Thank you and God bless. See you sa mga susunod na topics, 1701Q, inventory reporting, lahat na reporting. So, thank you, God bless, and salamat.